Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon ay ibibigay natin ang kaalaman kaugnay po sa parusa o kasalanan na nakukuha sa pagmamarites o paglibak sa kapwa. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya po ay umakyat po sa langit upang doon nagsimula po yung pag-uutos sa kanya sa sala, ipinakita sa kanya yung mga tao na mahaba ang kuko, mahaba yung kuko nila na gawa sa tingga. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas." Nung pinaakyat ako, sabi niya, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa langit, ipinakita sa akin ang mga tao na mahaba ang kanilang kuko. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. So ang ginagawa nila sa kuko nila ay ikinakamot nila sa kanilang mukha. Subhanallah, napakahaba ng kuko na galing pa sa tingga. Napakatalas ng kuko na ito. At ikinakamot nila ito sa kanilang mga mukha wa sudurahum at sa kanilang mga dibdib. Subhanallah, ibig sabihin sumasama yung balat nila pag kinakamot, ginagamit nila yung kuko na yun. Fakulto, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi ko, man haula ya Jibril? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Jibril alaihi salam, sabi niya, sino yan? Bakit ganyan ang parusa nila? Qala, haula alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaka'una fi a'radihim. Sila yung mga tao na kinakain nila yung karne ng kanilang kapatid o kinakain nila yung karne ng mga tao at saka yun nga, sinisiraan nila ng mga puri yung mga tao. Subhanallah. So, ibig sabihin, ito na yung paglibak sa kapwa. Yung paglibak mo sa tao, paglibak mo sa kapatid mo, lalo na totoo yung mga sinasabi mo sa kanila, sinisiraan mo o kaya sinisiraan mo sila. So, yan po yung kasalanan ng tao na yan po ang kanyang gawain. Magkakaroon siya ng mahabang kuko sa kabilang buhay, nagawa sa tingga na napakatalas at ikakamot niya sa kanyang mukha at sa kanyang katawan at mapupunit ang kanyang katawan. So, yan ang gagawin niya doon araw-araw. At ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni itham. O kayong mga mananampalataya, iwasan ninyo yung paghinala ng hindi mabuti, yung negatibong paghinala sa kapatid mo. Dahil ang ilan sa paghinala ay kasalanan. Wala tajassasu, huwag kayong magmanman. Huwag niyong hanapan ng mali ang kapatid niyo. Kumbaga nakatago na nga, inahalungkat mo, inaalam mo. Ang hahatulan lang natin, nakikita natin. Pero yung aalamin mo yung kung ano yung mga nakatago, mga nakaraan niya, hinahalungkat mo, hinahanap mo, minamarites mo yun, kasalanan yun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, at huwag ninyong lilibakin ang inyong kapatid. Ano ba, hindi strict ang paglakad niya, hindi siya gwapo, hindi maganda. Kumbaga, yung mga kapansanan niya, nilalait mo. Ang nilalait mo yung lumikha sa kanya. Minamarites mo. Yung mga pagkakamali niya, tandaan natin, lahat tayo may pagkakamali. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Gusto ba ninyong kainin ang karne ng kapatid mo na patay na? Kung yun nga, hindi mo kayang kainin, ibig sabihin, ganun katindi ang parusa ng taong nililibak mo ang kapatid mo. Kinakain mo ang kanyang katawan na patay. Subhanallah. Kaya mga kapatid na mananampalatayang mga Muslim, iwasan po natin ang pagmamarites, pagmamarisol, kasi kinakain mo ang karne ng kapatid mo at mauubos pa nila ang gantimpala mo. Maliban pa doon sa mga kasalanan na yun, mauubos nila ang gantimpala mo at ang parusa sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagdating sa araw ng paghukom, pahabain ng Allah ang iyong kuko at magiging tingga yun at ikakamot mo sa mukha mo at sa katawa sa dibdib mo hanggat sa mapupunit ang iyong balat. Waliyadu billah. So naway ilayo tayo nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganitong gawain upang hindi natin makamit ang ganitong parusa. Allahumma amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.